Good morning po sa bawat isa. Good morning po. Ayahan ko po na tayo po ay magsitayo para po sa ating worship service sa umaga na ito. And allow me to read from Psalms 150 verses 1 to 2. Sabi dito, praise the Lord. Praise God in His sanctuary. Praise Him in His mighty heaven. Praise Him for His mighty works. Praise His unequal greatness. Alam niyo po, naniniwala po ako na kahit kayo man po ay nasa online or tayo po nandito sa church po, no, we are ready to praise this one true God. Amen po? Ay, pwede man bento na mataas at malakas sa palakpak ang ating Panginoon. Hallelujah! We give you praise, Father! We worship you this morning! Hey! We praise you, Lord! We sing, oh, you are God, and we lift you up. We'll keep singing, keep praising. We won't stop giving all we got, 'cause you're worthy of all glory. And oh, there is no other. You are forever, Lord over all. There's nobody like you, no one beside you. We sing to the Lord, to you. Let endless praise resound every night and day, and with no delay. Let endless praise resound to you. Hallelujah. Sing endless praise to you, God. Sing boundless love, boundless love, like before the sun. Your glory eternal, never stop giving all you've got. Creation keeps singing, and oh, there is no other. You are forever, Lord over all. There's nobody like you, no one beside you. We say to you, let endless praise resound every night and day, and with no delay. Let endless praise resound to you, to you. Let endless praise resound every night and day, and with no delay. Let endless praise resound to you. Hallelujah. We lift you up in this place, Lord. We sing, we lift you up, up, up. We're giving you a love, love, love for everything you've done, done, done. Oh, we give you all the praise. We lift you up, up, up. We're giving you a love, love, love for everything you've done, done, done. Oh, we give you all the praise. We'll lift you up, up, up. We're giving you a love, love, love for everything you've done, done, done. Oh, we give you all the praise to you. Let endless praise resound every night and day, and with no delay. Let endless praise resound to you, to you. Let endless praise resound every night and day, and with no delay. Let endless, give me say one more time, to you. Let endless praise resound every night and day, and with no delay. Let endless praise resound.
Hallelujah. Father, you're worthy of our praise. You're worthy of our worship. Yes, Father, you are here. I just want to praise you for who you are, Panginoon. It's because of who you are that we give praise. It is because of who you are that we give you glory. Hallelujah. Because of who you are, I give you glory. Because of who you are, I give you praise. Because of who you are, I will lift my voice and say, Lord, I worship you. Because of who you are, Lord, I worship you. Because of who you are. Can we sing one more time to the Lord? Because of who you are, I give you glory. Yes, God. Because of who you are, I give you praise. Because of who you are, I will lift my voice and say, Lord, I worship you. Because of who you are, Lord, I worship you. Because of who you are. Can we sing to the Lord? Jehovah Jireh, my provider. Yes, you are. Jehovah Nissi, Lord, you reign in victory. Jehovah Shalom, my Prince of Peace. Lord, I worship you because of who you are. Can we sing to the Lord? Because of who you are, I give you glory. Because of who you are, I give you praise. Because of who you are, I will lift my voice and say, Lord, I worship you. Because of who you are, Lord, I worship you. Because of who you are. Sing to the Lord. Jehovah Jireh, my provider. Jehovah Nissi, Lord, you reign in victory. Jehovah Shalom, my Prince of Peace. And I worship you because of who you are. We declare, Jehovah Rapha, you're my healer.
Jehovah Shammah. You're always with me, Jehovah Sabaoth, my strong deliverer. Lord, I worship you because of who you are. Lord, I worship you because of who you are. Lord, I worship you because of who you are. It's because of who you are. You're worthy, worthy, worthy. You're worthy, worthy, worthy. You say, worthy is the Lamb who was slain. Holy, holy is He. Sing a new song to Him who sits on heaven's mercy seat. Can you just sing to the Lord? Worthy is the Lamb who was slain. Holy, holy is He. Sing a new song to Him who sits on heaven's mercy seat. Can we declare? Holy, holy, holy is the Lord God Almighty, who was and is to come. With all creation I sing praise to the King of Kings. You are my everything, and I will adore you. Oh, the rainbows of living color, flashes of lightning, roars of thunder. Sing blessing, blessing and honor, strength and glory and power be to you, the only wise King. Holy, holy, holy is the Lord God Almighty, who was and is to come. With all creation I sing praise to the King of Kings. You are my everything, and I will adore. Declare, holy, holy, holy is the Lord God Almighty, who was and is to come. Oh, with all creation I sing praise to the King of Kings. You are my everything, and I will adore you. Filled with wonder, awestruck wonder at the mention of your name. Sing Jesus, Jesus, your name is power, breath
I sing praise to the King of Kings. You are my everything, and I will declare, holy, holy, holy is the Lord God Almighty. Come on, church! Was and is To God we declare, with all creation I sing praise to the King of Kings. You are my everything, and I will adore. Holy, 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 holy is the Lord God Almighty, who was and is to come. With all creation I sing praise to the King of Kings. You are my everything, and I will adore you. You are holy. Jesus, you are Jesus, you are holy. You are holy, Lord. You are mighty, Lord. You are worthy. You're worthy. You're worthy. You're worthy, God. Hallelujah. Lord, we acknowledge your presence in this place. Panginoon. You are here. Kasama ka namin, Panginoon, whether we are online or we are here at church, you are here. And we acknowledge your presence sa umagang ito. Panginoon, as we would go deep in your word today, help us to understand your message for us. Buksan mo po ang aming mga puso, buksan mo po ang aming mga isip sa iyong salita, Panginoon. Sa iyong salita, sa iyong presensya, Panginoon. Help us to understand and hear you. Father, you are worthy of our praises. You are worthy of our worship this morning. We commit this day to you, Panginoon, God. We lift your name. Lift your name. And we carefully bring back all the glory, all the honor, and all the praises. In Jesus' name we pray. Amen. Hallelujah. Amen. Glory to God. And thank you so much sa ating pong worship team. Tayo po ay inasar sa presence ng ating Panginoon. Blessed fourth and last Sunday of this love month sa inyong lahat na narito ngayong umaga physically at sa inyo po na kasama namin online. Pagpalain po kayong lahat ng ating Panginoon Diyos. Masaya ka ba na may nagmamahal sa iyo? O, para pong apat lang yung sumagot. Paulit ko nga. Masaya ka ba na may nagmamahal sa iyo? Ayan, okay. Praise God, masaya ka ba na iniibig ka ng Diyos? Amen, amen. Dahil po sa pag-ibig ng Diyos at Kanyang habag sa atin, tayo po ay Kanyang inabot. Tayo po ay Kanyang tinanggap, tayo ay Kanyang inaring mga anak, at tayo po ay pinatawad sa lahat ng ating mga kasalanan. Praise God, at yun po ay napakalaking bagay para po tayo ay magpasalamat sa ating Diyos. God's love forgives. Pwede bang sabihin mo yon? God's love forgives. At ito po ang title ng message ngayong umaga, Love Forgives. Tayo po ay sama-samang dumulog sa Panginoon sa pananalangin. Father God,
Thank you so much sa umaga po na ito. Malamig na panahon, mainit mong presensya, Panginoon namin Diyos. Salamat sa kalayaan na kami po ay makapagtipon sa iyong pangalan para po kayo ay aming sambahin dito sa lugar na ito physically, maging sa mga kasama namin online. And we ask, Lord, ngayong umaga ay pagpalain mo po kami sa aming pakikinig sa iyong mga salita, Panginoon. Gawin mo po ang word mo na magdala sa amin ng buhay, magbigay sa amin ng love na ito, Panginoon, ng joy, ng peace, Panginoon. Pagpalain mo po kami sa aming pag-receive sa iyong word. And we ask, Father, mag-glorify ka ngayong umaga. Ito po ang prayer in Jesus' name. Amen and amen. Can you forgive someone without loving him or her? Kaya mo bang magpatawad sa isang tao na walang pagmamahal sa kanya? Kaya natin nagagawang magpatawad ay dahil doon sa there is power of love within us. And that's the power, or that's the love of God. Kasi hindi po natin, without the love of God, hindi natin magagawang makapagpatawad sa iba. Ang pag-ibig ay hindi lang damdamin, madalas po natin nasasabi, it's a choice. Pwede masabihin mo ito, choice. It's a commitment. Ito po yung nagbaband, and also it is self-sacrificing. Ito po ang ginawa ng Diyos sa atin at iniuutos naman niya na gawin natin sa ating kapwa. Para po mas maunawaan natin ang pag-ibig na ito, tingnan muna natin what love is not. According to Apostle Paul in 1 Corinthians chapter 13, beginning in verse 4b, yung last part po ng verse 4, at mamaya babalikan po natin yung unang bahagi. So verses 4 and 5, it says, love is not jealous. Ang ibang word na ginamit po sa jealous ay envy. Love does not envy. It is not jealous. Ano ba sinabing jealous or envy? Yung wala ka na meron ng iba, pero hinahangad mo na meron ka din nun. Okay? And then, love is not boastful or proud. Ano po ba yan? Yung hindi mo i-display ang iyong sarili o hindi mo ipinagmamalaki anuman ang iyong nagagawa. So kapag pala na i-display natin ang ating sarili at pinagmamalaki natin ang ating nagagawa, hindi daw yun ang love. Yun ay pagiging boastful or proud. Next, verse 5, love is not rude. Pag sinabing rude ay sa Tagalog yan, magaspang ang ugali. Yun bang yung walang pakundangan sa pagsasalita, hindi niya iniisip kung makakasakit ba sa iba o hindi ang kanyang sasabihin. Basta ang mahalaga, masabi niya ang gustong sabihin, rude pala yun. Hindi daw ganun ang pag-ibig. And then, love does not demand its own way. It is not self-seeking. Hindi daw po ito makasarili, kundi kinoconsider po niya yung iba. Love is not irritable. Not easily angered. It is not yung magagalitin. Hindi daw po ganon ang pag-ibig. And love keeps no record of being wronged. Diba? Ito po yung pag sinabing keeps the record of wrongs, yung mapagtanim ng hinanakit, mapagtanim ng sama ng loob, yung so hindi daw po ganoon ang pag-ibig. Now, what love is? Yung verse 4, yung unang bahagi po ng verse 4, ito daw po ang pag-ibig ayon kay Apostle Paul. Love is patient and kind. Pwede bang sabihin mo yan? Patient and kind. So ang pag-ibig daw po ay matyaga at mabait. Ano pa yung patient? It suffers long. Kaya ang ibang salita po na ginamit dyan ay love is long-suffering. Yung mahaba ang pagtitiis. Yung mahaba ang pasensya. Yung bang halimbawa,
ay pag-aalaga ng may sakit, pag-aalaga ng dapat alagaan, yung pagbibigay mo ng mahabang pasensya sa mga taong hindi mahirap intindihin, mahirap unawain. Yun daw po yung love. Yun daw po yung pagiging patient. Ano po? And ano naman yung kind? Ang pagiging kind naman ay ang paggawa ng mabuti sa kapwa. At ito hindi mahirap gawin. Kayang-kaya natin gawin. Walang effortless ang tawag ng iba. Pero sa patient, effort ang kailangan. So yun na po ang love, magkahalo. Ano po? And ito po yung, ano po yung kindness? It is a powerful medicine for hurting people. Pag ginawan mo yan ng mabuti, ay para mong binibigyan ng lunas yung kanyang karamdaman. At ito po yung ginawa ng Diyos at patuloy po niyang ginagawa sa bawat isa sa atin. Ayon po kay Peter, in 2 Peter chapter 3, verse 9, it says, "The Lord isn't really being slow about His promise, as some people think. No, He is being patient for your sake." So ito po yung love. He is being patient. Ano po? For your sake. So siya daw po yung ang pag-ibig ng Diyos, nagmamahal po sa atin, ipinakikita niya sa pagiging matyaga na sa atin. He does not want anyone to be destroyed, but wants everyone to repent. So God doesn't want anyone to perish in hell. He wants everyone to be saved. That's why He is patient and kind to everyone. God is love. I believe nag-agree po tayong lahat yan. At ang pag-ibig po niya sa atin is so much. At dahil po dito, He forgives. Sabihin po natin minsan pa, He forgives. Ang Diyos po ay nagpapatawad. And in Colossians, sabi ni Apostle Paul in chapter 2, verses 13 to 14, "You were dead." Ang sabi po niya sa mga taga-Kolosa, sa mga believers, kayo'y mga patay. The word dead means separated from God. Hiwalay sa Diyos because of your sins. Dahil daw po sa kasalanan, ang tao ay patay. It means hiwalay sa Diyos. Okay? And sabi po niya dito, and because your sinful nature was not yet cut away, then God made you alive with Christ, for He forgave all our sins. So ang kalagayan daw po natin, tayo ay hiwalay sa Diyos, patay dahil sa kasalanan, subalit dahil sa pag-ibig ng Diyos. Tayo po ay Kanyang pinatawad sa lahat ng ating mga kasalanan, at nung mapatawad, mawala ang ating mga kasalanan, He made us alive with Christ. So nangyayari po yan nang tayo sumampalataya sa ating Panginoong Jesus. So ito po ang kalagayan ng tao, pinatawad ang ating mga kasalanan, and sabi sa verse 14, He canceled the record of the charges against us and took it away by nailing it to the cross. So, in the spirit realm, haba palang ipinapako ang mga kamay at mga paa ng Panginoong Jesus dun sa cross, kasamang ipinako ang listahan ng ating mga kasalanan. Kasi bawat gawa po ng tao, may nakalista po yan. Bawat gawang mabuti, ayon po sa Revelation, gagantimpalaan ng ating Panginoon. Pagharap po natin sa Kanya, ayon doon sa listahan. Pero yung ating gawang masama, mga kasalanan, may listahan din. Ang magandang balita, nung tayo samampalataya kay Kristo, yung listahan ng ating mga kasalanan kasamang ipinako sa krus kay Kristo. So ipinapakita, binibigyang diin po dyan ni Apostle Paul yung pag-cancel ng Diyos sa ating mga kasalanan. And sabi nga dyan, He canceled the record of the charges against us and took it away by nailing it to the cross. Hallelujah. So, yung pong, muli, balikan ko po, pag naalala mo, pag nakikita mo doon sa larawan, ang mga kamay at mga paa ni Jesus na nakapako, isipin mo, kasamang ipinako doon ang listahan ng aking mga kasalanan. So, ipinapahayag lang dyan, kinansila na ng Diyos ang listahan ng iyong mga kasalanan. All your sins are forgiven. Yun po yung kalagayan ng mga mananampalataya ng ating Panginoon. That's why in Psalm 130 verse 3 it says, Lord,
if you kept a record of our sins, who, O Lord, could ever survive? Lord, kung yung mga listahan ng aming mga kasalanan na iyong kinakupkup, iyong itinatago, hindi, sino ang makaka-survive? Wala. Dahil lahat ay nagkasala. But thanks be to God. Hallelujah. All our sins are forgiven dahil po sa pag-ibig ng Panginoon sa bawat isa sa atin. So, forgiveness is a demonstration of love. Ang pagpapatawad, ito'y kapahayagan ng pag-ibig. In Ephesians, sabi ni Apostle Paul, beginning in verse 31 hanggang verse 32, get rid. Alisin daw po natin bilang mga Kristiyano, bilang nakaranas ng pagpapatawad ng Diyos, bilang mga nakaranas ng pag-ibig ng Diyos, get rid of all bitterness. Sa Kristiyano daw po kasi sinulat ito sa mga Ephesians believers, the church in Ephesus, meaning mga mananampalataya sa Ephesus. So naka-address to sa mga Kristiyano na dapat daw sa atin ay alisin ang lahat ng bitterness. Ano ba yung bitterness? Sa Tagalog, kapaitan. Ito yung mga sama ng loob, mga hinanakit, no, na dapat daw ay hindi natin dinadala yan. Get rid of all rage. Ano ba yan? Yung nagpupuyos na galit. Get rid of all harsh words. Yung mga masasama, mga malalaswang salita. Dapat daw wala yun sa mga Kristiyano. Get rid of all slander. Ano pa yung slander? Sa Tagalog, paninirampuri. Ano po ba yan? Paano ba masasabi na paninirampuri sa isang tao yung iyong mga nasasabi? Kapag yung sinasabi mong masama against the person, mga sinasabing nakakasama sa isang tao, sinasabi mo sa ibang tao na hindi naman kayang sabihin pagkaharap siya, that's slander. So bilang Kristiyano, dapat pala ganun. So kapag pala tayo mga Christians ay maging mag-operate sa love, kaya pala pag mayroon nagsasalta against us na nakakasama sa atin, pwede natin i-rebuke yung tao, or pwede natin pwede kung ayaw magpa-rebuke, pwede natin iwasan na lang. Kasi hindi makakabuti ang kanyang sinasabi. That's slander. So sabi ng Panginoon, dapat sa Kristiyanong walang alisin daw ang bitterness, rage, anger, harsh words, and slander. Then ano pa? As well as all types of evil behavior. So dapat pala, wala daw po yun sa atin. Mga masamang ugali. And verse 32, instead, ito daw po ang dapat nasa atin. Be kind to each other. Nandun po yung word na kind. Love is patient and kind. Ang sabi po kanina. So, show love to each other. Be kind to each other. Tender-hearted. Forgiving one another just as God, through Christ, has forgiven you. So ang pamanhik po sa atin ng salita ng Panginoon, muli po bilang nakaranas ng pag-ibig at ng pagpapatawad ng Diyos sa lahat ng ating mga kasalanan, mag-operate daw ang puso po natin sa pag-ibig po na yan, nagmamahalan sa isa't isa, nagpapatawaran, pinapatawad po natin ang nagkasala sa atin. Papaano? Ano ang basihan ng ating pagpapatawad? Just as God, through Christ, has forgiven you. Tulad ng pagpapatawad ng Diyos sa atin. So, pinatawad ng Diyos ang lahat at anuman ang ating mga kasalanan, pero kung tayo pala ay hindi magpapatawad, nagiging makasarili tayo sa ibinigay ng Diyos na pagpapatawad sa atin. Pinatawad daw tayo ng Diyos at gusto niya ibabahagi natin ang pagpapatawad sa nagkakasala naman o nakakagawa ng masama o masakit sa atin. So kapag pala tayo hindi nagpapatawad, hindi ganun ang pag-ibig. Because love forgives. True love gives. Kaya ang sabi po ng Panginoong Jesus in Matthew chapter 6, verses 14 to 15, dito po meron promise at meron din pong warning for the believers. Ano ang promise? From verse 14, sabi po ni Jesus, if you forgive those who sin against you, ano man po yung kasalanang nagawa sa'yo, your heavenly Father will forgive you. May pangako. Pag ikaw ay humingi ng patawad, dahil nagkasala ka, patatawarin ka ng Diyos kasi nagpatawad ka din sa nagkasala sa'yo. Ito naman po yung warning in verse 15. But if you refuse
to forgive others, anuman yung kasalanang nagawa sa'yo, your Father will not forgive your sins. Mabigat po yun. Salita po yun ni Jesus. Pag daw tayo nagpatawad sa ating nagkasala sa atin, pag tayo naman ay humingi ng patawad sa ating kasalanan, patatawarin tayo ng Diyos. Pero, kahit humingi ka ng patawad pala sa Diyos at ayaw mo magpatawad sa nagkasala sa iyo, hindi ka rin daw patatawarin sa iyong mga kasalanan. So that's the power of forgiveness and unforgiveness. So, of course, pipiliin po natin yung may blessing sa atin. Pagpapatawad, kahit mahirap gawin. That's why binibigyan tayo ng Diyos, pinupunuan ng Diyos ang puso natin ng Kanyang pag-ibig. Kasi doon tayo humuhugot. Without the love of God, hindi natin kaya magpatawad. Si Jesus, may itinuro po siya na parable. It is the parable of the unforgiving servant or debtor. Ito po yung nasa Matthew chapter 18. At gusto pong samahan po ninyo ko sa kwento po nito. Nag-usap po si Pedro, nagtanong sa Panginoon, and then later nagturo po si Jesus isang parable. Beginning in verse 21, it says, Then Peter came to Jesus and asked, Lord, how often should I forgive someone who sins against me? 7 times? No, not 7 times. Jesus replied, but 70 times 7. Pansinin po ninyo, ang tanong ni Pedro, Lord, ilang beses pa ako magpapatawad? Ipasa ko po muna sa inyo. Halimbawa, may tao na laging nagsisinungaling sa'yo. Paulit-ulit mo na lang. Paulit-ulit na lang ginagawa sa'yo, naiinis ka na, gagalit ka na, so winarningan mo na, wag mo lang ulitin. Tapos inulit na naman. Paulit-ulit na lang. Hanggang kailan mo kaya kayang patawarin ang tao na paulit-ulit na ginagawa sa'yo ang pagkakasala? Siguro, hindi natin mabibila. Siguro konti lang. Sabi isa na lang. Minsan ganun eh. Kaya si Pedro nagtanong, Lord, hanggang 7 beses ba? Pero sagot ni Jesus, times 70 pa niyan. So 70 times 7 is 490. So ang pinapakita po dito ni Jesus is not the number, kundi yung limitless, yung pagiging walang limit na pagpapatawad, na as long as humihingi ng patawad, patawarin natin kasi ganun po ang ginagawa ng Diyos. Alam niyo po ba, nagsinerge ko po yan, yung palang pagtatanong ni Pedro, Lord, hanggang 7 beses ba? Naging generous pa po dyan si Pedro. Kasi according to the Jewish law, hanggang 3 lang po yun. Hanggang 3 lang pwedeng humingi ng pagpapatawad o ng kapatawaran ng isang nagkasala na ayaw siyang patawarin. Let's say, ako nagkasala, humingi ako ng patawad sa aking nagawa ng kasalanan, hindi ako pinatawad. Pwede ako humirit ng hiling na pagpapatawad hanggang 3 lang. At pag pang-4, hindi na po pwede. Hindi na ako obligadong humingi kasi talagang hindi na ako patatawarin. Para ba sa kanya, karapat-dapat kang parusahan. Kaya si Pedro, naging generous pa po yun. Yung 7, dinoble niya, higit pa. Hanggang 7 po ba? Pero ang sagot ni Jesus, hindi lang po ito, i-times 70 mo pa. And therefore, sabi po niyan, 23, the kingdom of heaven can be compared to a king who decided to bring his accounts up to date with servants who had borrowed money from him. So, isang parable na itinuro po ni Jesus, meron daw pong isang hari na madami may mga utang po sa kanya, yung kanyang mga servants. And then, gusto niyang makabayad yung mga may utang po sa kanya, so pinatawag. In the process, one of his debtors was brought in who owed him millions of dollars. So napakalaking halaga ang utang ng unang lingkod po nito doon sa kanyang amo, doon sa hari. He couldn't pay, so his master ordered him to be sold along with his wife, his children, and everything he owned to pay the debt. So, dahil hindi po siya makabayad,
pinag-utos po ng hari na siya mismo, yung lalaki na ito na may malaking utang, ay ipagbili. Pati ang kanyang asawa, pati ang kanyang mga anak, at ang lahat nilang ari-arian para makabayad. So nangyari po dyan, but the man fell down before his master and begged him, please, be patient with me. Born again patient. Ano ibig sabihin? Bigyan mo ko ng mahabang pasensya pa. Bigyan mo pa ako ng palugid. Ang pinapakita ba niya, Lord, oh Master, please show love to me. I need your love. I need pagiging matyagan po sa akin. And I will pay it. Sabi niya, 27. Then his master, dahil doon sa kanyang pagmamakaawa, doon sa kanyang master, his master was filled with pity or compassion for him, and he released him and forgave his debt. Wow! Kung ikaw itong tao na ito, anong mararamdaman mo? Sige, masayang-masaya ka. Dahil yung napakalaki niyang utang na pinabebenta na nga siya, buati ang buo niyang pamilya at ari-arian, nagpakaawa lang siya, pinatawad na ang lahat niyang utang. Kinansila na. I believe masayang-masaya ang tao po na ito. And then, next po dyan, but when the man left the king, so pagkaalis po niya doon sa hari, sabi ko masaya siya, he went to a fellow servant who owed him a few $1,000. So, posibleng yung unang servant, medyo angat-angat siya. Dahil meron din may utang sa kanya na ilang libong $. So, malaki pa rin. But kung ikukumpara po natin ang utang ng second servant doon sa first servant ay napakaliit lang ng utang ng second servant. So, ginawa po niya, pinuntahan, sinisingil, and he grabbed him by the throat and demanded instant payment. Pagbayad ka, alang utang mo. Pinuwersa na, sinasakal na, hindi naman makapalagay, sabi utang eh. Okay? And the next, his fellow servant fell down before him and begged for a little more time, tulad ng kanyang ginawa. Be patient with me. Also, please show love to me. Bigyan mo pa ako ng palugit, bigyan mo pa ako ng pagkakataon, and I will pay it, he pleaded. But his creditor wouldn't wait. He had the man arrested and put in prison until the debt could be paid in full. So, hindi niya pinatawad, ipinakulong. When someone of the other servants saw this, they were very upset. They went to the king and told him everything that had happened. So na-witnessan ng ilang servants yung pagpapatawad sa unang servant. Tapos na-witnessan nila yung pang-aapi do sa kapwa lingkod na may utang na hindi niya pinatawad. Then the king called in the man he had forgiven and said, "You, evil servant, I forgave you that tremendous debt because you pleaded with me. Shouldn't you have mercy on your fellow servant, just as I had mercy on you?" Then the angry king, kanina compassionate king, ngayon angry king. Kanina yung hari na mahabagin, ngayon galit na yung hari. Sent the man to prison to be tortured until he had paid his entire debt. Ano nangyari? Yung ipinatawad na napakalaki niyang utang, dahil hindi siya nagpatawad doon sa kapwa niya may utang sa kanya, ibinalik nung hari yung kanyang utang. At sila ay pinarusahan sa kulungan. And then ito po ang sabi ni Jesus sa last verse, verse 35. That's what my heavenly Father will do to you if you refuse to forgive your brothers and sisters from your heart. That's what my heavenly Father, yan din ang gagawin ng Ama sa langit kapag tinanggihan mong magpatawad sa iyong kapatid sa Panginoon, buhat sa iyong puso. Alam niyo, may pagpapatawad kasi na galing bibig lang. May pagpapatawad na galing sa napilitan lang. May pagpapatawad na isip lang. Parang, hindi, paghingi ka ng patawad. O sige, sorry. Forgive me. May mga ganun na napilitan lang. So, posible pa lang, hindi pa rin yun kasi ang sinasabi niya na pagpapatawad, galing talaga sa puso.
That's what my Heavenly Father will do to you if you refuse to forgive your brothers and sisters from your heart. Yan po ang sabi ni Jesus. Napakahalaga po ng pagpapatawad. Kanina, sinabi po natin doon sa unang bahagi na pag-ask ni Peter ng kung ilang beses magpapatawad. Alam niyo po ba na kaya sagot ni Jesus ay times 70 pa niyan, bilang 7. Alam mo yung mga pagkakataon na dahil sa hindi pagpapatawad, sa panahon po, kahit sa application po sa buhay natin ngayon, pag tayo pala hindi nagpatawad, minsan yung hindi mo pinatawad, naka-move on na. Ang saya-saya na niya, para walang nangyari. Pero ikaw na hindi nagpatawad, ikaw yung nagngingit-ngit. Tuwing maalala mo yung tao na yun, maalala mo ginawa sa'yo, ikaw yung hindi makamove on. Ikaw yung talo. That's why, ang pamanhik sa atin ng Panginoon at ang kanyang salita, forgive. Yan po ang pag-ibig. Yun ang ginawa ni Jesus sa atin at nais din naman niyang gawin po natin sa ating kapwa. Noon po may mga tao na nagtanim ako noon ng sama ng loob sa kanila, pero later ako po yung nagdesisyon na magpatawad at yun po ay nagresulta ng kapayapaan sa aking puso. May mga tao na yumurak sumira sa aking pagkatao, na halos ako po'y durugin sa paninirampuri, na wala naman akong ginawang masama or kundi ang pawang kanilang ikabubuti. Pero I decided to forgive them. And that what love is. Ano man po ang ginawa sa atin, ang pamanhik ng Diyos, forgive others. Forgive those people who hurt you. Kasi yun ang ginawa ng Panginoon sa atin. Sabi kanina sa Psalm 130, paano ko Lord kung hindi mo binura ang listahan ng aming kasalanan? Paano Lord kung hindi mo kami pinatawad? Who can survive? But thanks be to God, sa pag-ibig ng Diyos, pinatawad ang lahat ng ating kasalanan, kinansela ang listahan, at yun din ang nais ng Panginoon na gawin natin sa ating kapwa. Dahil tayo ay mga anak ng Diyos, tayo po yung magkakapatid sa Panginoon. That's why ang pamanhik ng Panginoong Jesus. Medyo mabigat po yung verse 35 na yan. Pero ang point po dyan, ayaw tayo ng Lord na i-condemn. Ang gusto po niya, maranasan natin yung bang masaya tayo. Ayaw ng Panginoong Jesus na ang dala-dala mo sama ng loob. Ayaw ng Lord bilang anak niya, ikaw ay laging may hinanakit, laging galit. Ayaw yun ng Panginoon. Ang gusto ng Lord, masaya ka. That's why, ang sabi po, ni Jesus in John chapter 16, verse 24, and i-apply po natin ang verse na ito sa ating topic na ito ngayong umaga, love forgives. You haven't done this before. Hindi mo pa ito ginawa noon. Maring, kasi noon, hirap na hirap ka talaga magpatawad. And I tell you, hindi po talaga madali ang magpatawad. Lalo kung masakit talaga ang ginawa sa'yo, sinira ka talaga, hindi madali magpatawad. Pero sabi niya, hindi mo pa ito ginawa noon, but ask, using my name, ang sabi ni Jesus, and you will receive, and you will have abundant joy. Ang gusto ni Jesus, ang maranasan natin bilang kanyang mga anak, bilang kanyang mga pinatawad, bilang kanyang mga minamahal, naghahari sa puso po natin, abundant joy. Yung kahit may problema ka, kahit maalala mo ang ginawa sa'yo, may galak sa puso mo. So ayaw ng Panginoon na tayo nalulungkot. Ayaw ng Lord na tayo naghihinagpis. Ayaw ng Lord na tayo ay hindi makamove on dahil sa hindi natin pagpapatawad. Ang gusto niya, mag-umapaw ang kagalakan sa ating puso. Kaya ang pamanhik niya, ask. Ask God. Using my name. Humingi ka. Hilingin mo sa Ama. Anong hiningi mo? Humingi ka ng grace niya. Hingin mo ang kanyang tulong. Lord, hindi ko ito kaya. Ang hirap eh. Ang sakit ng ginawa sa akin. Pero pag ikaw humingi ng tulong sa Panginoon, sabi ni Diyos, you will receive. You will receive. Kung ang kailangan mo ay power or strength para makapagpatawad, so nakasakit sa iyo, maaring ito po ay matagal ng panahon, maaring bata ka pa, ginawa na ito sa iyo,
Hanggang ngayon, pag naalala mo, nasasaktan ka talaga, nag-aagalit ka sa tao na yon o sa pangyayari na yon. So, kailangan mag-release ng forgiveness. So, humingi ka sa Panginoon ng strength, that power para makapagpatawad. At yan po yung nagbubuhat sa pag-ibig ng Diyos. Balikan ko po yun, kapag ang puso mo ay pinunuan ng Diyos ng kanyang pag-ibig, that love of God maglilid sa iyo to forgive. Balikan ko po yung mga salita na to. Love forgives. Ang pag-ibig ng Diyos ay nagpapatawad. So ngayon, maglalaan po tayo ng few minutes, around 2 minutes. Then tayo po ay magme-meditate, tayo po ay manalangin. And then, posibleng ngayon, wala ka nang naalala. Kasi one time, ako po yung umattend ng seminar. Binata pa po ako noon. And conference actually, and ang topic po nung time na yon ay forgiveness. Doon sa last part, ang sabi ng tagapagsalita, pinatayo po kami, sabi niya, alalahanin niyo yung mga taong nakasakit sa inyo, yung mga taong hindi mo mapatawad, and then pag naalala mo, tao na yun, ginawa sa'yo, sabihin mo, i-release mo ang forgiveness sa kanila. So nag-iisip mo, wala talaga akong maalala. Wala akong maalala. And then, maya-maya ng konti, habang nakatayo kami, may pumasok na isa. Uy, nga no? May pumasok na naman sa isip ako, nga. Pag naalala ko yung mga tao na naalala ko ginawa sa akin, so paano ba masabing hindi pinatawad? Naalala ko pag makakasalubong ko yun, umiiwas ako. Ayaw kong makasalubong. Ibig sabihin, may something. May problema doon sa akin. Ayaw ko siyang makaharap, umiiwas ako. So, pinalala sa akin ng Panginoon. So, noong time na yun, inirelease ko ang forgiveness sa mga tao na yun. At pag-uwi ko, ang saya-saya ko. Yun ang gusto ni Jesus na maranasan natin. Abundant joy. Yung uuwi ka, saan ka man naroon, ang saya mo. Yun ang gusto ni Jesus Christ sa atin. So, ngayong umaga, mag-pray lang po tayo. Kung meron ka na naaalala ngayon, ng mga taong nakasakit sa iyo, hindi mo napatawad, mag-release ka ng forgiveness. Kung hindi mo makaya, sabi nga, hingi ka ng tulong sa Panginoon, nabigyan ka ng strength, makapagpatawad. O kung wala kang maalala, just open mo lang ang mind mo, hayaan mong i-reveal sa iyo ng Lord kung meron siya i-reveal. And then, magpasalamat tayo sa Panginoon. Sige, mag-start po tayo. Diyan lang po sa inyong kinaupuan. Kasi hindi pa nga po tayo pwede mag-altar call dahil sa physical distancing. Kayo po, nakasama namin online, please join us po sa pananalangin, pag-meditate sa Word of God. And hayaan natin mangusap ang Panginoon. Hayaan natin ipaayos ng Lord ang puso natin at maging masaya, magalak ang puso po natin ngayong umaga. Sige po, tayo po ay magsimula.
Thank you, Father God. Thank you for your love. Thank you, Lord, kasi pinatawad mo ang lahat ng aming mga kasalanan. At kinansila mo na ang listahan ng mga kasalanan yan. Pero, meron palang posibleng humadlang sa blessing ng forgiveness na aming nare-receive kapag kami ay hindi rin nagpapatawad sa nagkasala sa amin. Sabi sa iyong salita, Lord, love covers the multitude of sins. Kaya hayaan mo, Lord, na anuman po ang nagawa sa amin, because of your love, magawa naming magpatawad. Kasi ganun ang ginawa mo sa amin. Salamat po, Panginoon, sa umaga nito, tulad ng sabi ni Jesus, ask and you will receive. Hallelujah. At mayroong abundant joy, overflowing joy na mag-uumapaw sa aming mga puso. Kaya sa umaga na to, Father, sa mga anak mo na narito, kasama ko physically, kasama namin ngayon online, I speak blessing sa bawat isa sa kanila. Maranasan po, Lord, ang overflowing joy, abundant joy na yan, with peace, Lord, sa aming puso at isipan. Ito yung nais mo sa amin, Panginoon namin Diyos. Ano man po yung naranasan namin, ano man po ang ginawa po sa amin, mag-umapaw pa rin ang kagalakan sa aming puso. Dahil nag-ooperate kami sa iyong pag-ibig. Help us, Lord. Bless us, Lord. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Praise God. Praise God. Hallelujah. So, ngayon pong umaga, tayo po ay dadako sa ating pagkakaloob sa Panginoon ng ating tithes and offerings. Hallelujah. At tayo po ay minsan pang manalangin. Lord, salamat po sa time po na ito ng pagbibigay ng tithes and offerings para sa iyo. Pagpalain mo po ito, Panginoon, na itatanim, Lord, sa matabang lupa sa gawain mo. At hayaan mo, Panginoon, ang mga handog na ito, Panginoon, ay maging kalugod-lugod sa iyo, pleasing aroma sa aming pagsamba. Panginoon, at hayaan mo, Lord, sa iyong tamang panahon. Kasi hindi po kawalan ang magbigay. Hayaan mo, Lord, maranasan na yung mga anak ang masaganang bunga, buhat sa mga financial seeds na ito na itinatanim sa iyong kingdom. Thank you, Father. Ito po ang prayer in Jesus' name. Amen and amen. Sige po, magsitayo po ang bawat isa. And before po natin i-receive ang benediction ngayong umaga, ay next month po ay anniversary month na po ng church po natin. At ang mismong celebration po natin ay last Sunday, March 28. And next Sunday po, ay i-announce po namin sa iyo ilang pang mga details para po sa anniversary po na yan. So abangan po natin ang atin pong pag-celebrate ng ating 22nd church anniversary. Praise God. Pwede bang pinsan pa po nating palakpakan, papurihan po ang ating Panginoon Diyos. Dahil po sa kanyang katapatan at kabutihan po sa atin. Amen. And also, inalaw po niya, bagamat may pandemic pa, na tayo makapag-gather, do may mga distance pa po tayo. Pero muli, salamat po sa inyong katapatan ng patuloy na pagdalo. And also, may first-timer po tayo, si Jane. And salamat po sa bawat isa po sa inyo. And sige, pwede po niyang extend ang inyong right hand dito sa harapan at inyo pong tanggapin ang benediction. May the Lord bless you and protect you. May the Lord smile on you and be gracious to you. May the Lord show you His favor and give you His peace. At lahat po tayo magsabi ng Amen. Maraming salamat po and to God be all the glory.